Shalom. Yung video ko, answering back sa isang sekta at reliyon dito sa Pilipinas na nagsasabi na ang Catholic Church daw ay walang kaugnayan sa mga apostol, maging sa ating Panginoong Kristo ay for the second time around is muted. Hindi ko alam kung itong video na ito ay mamimute ulit. So, totoo ba ang sinasabi nitong sekta na ito na itinatag sa Pilipinas na ang Catholic Church ay walang kaugnayan sa Panginoong Kristo? So, titignan natin ulitin natin ulit. Titignan natin ulit kung i-mute ulit itong video na ito. So, sa lahat ng mga sekta at denominasyon sa buong mundo na nag-claim na may relationship sila sa Panginoon ay kung titingnan mo yung kanilang kasaysayan, they just started ang pinaka-oldest is noong 1517 yung kay Martin Luther. And then yung the rest, sumunod na yung mga Anglican, Episcopalian, Methodist, Presbyterian, Baptist, and all other sect and denomination. At dito sa atin may mga lokal na naitatag dito. Mayroon naitatag noong 1914, 1910, 1900, and then merong 1980s, and then merong mga 2000 noong year 2000 lang, and then ibang mga 90s. So, kung titingnan natin, all of them has no connection sa mga apostol o sa Panginoong Kristo. Nagkakaroon lamang sila ng connection because of the Holy Scripture. Kasi ang sasabihin nila, of course, tama naman, nakalagay doon sa John 1:12, na ang sino mang tumanggap sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tama nga naman yon. Pero yung unbroken link connection, ang makaka-establish lamang sa lahat sa kanila ay ang Catholic Church. Only the Catholic Church, my dear brothers and sisters, has the unbroken link sa mga apostol. Wala nang iba. Because for the first 1,000 years, only the Catholic Church is the church that exists. Iyan ay maging yung mga secular na kasaysayan ay pinapatunayan at pinagtitibay yan. The rest ay hindi po sila what we call this, maka-establish ang connection. Yan. Especially yung nag-aangkin na sila daw ay nagsasabi na tayo yung connection o ang walang connection, ay hindi totoo yun. Sapagkat kung titingnan natin ang Biblia sa Acts chapter 11 verse 26, mga kapatid, doon sa Antioquia, doon unang tinawag ang mga Kristiyano na ang mga alagad na mga Kristiyano. At it was written by Saint Luke, ang Book of Acts was written by Saint Luke around mga 1st century. It's about 58 or something like that, or onwards. And then in that very place of Antioch, around 1st century also, or around mga entering already in 2nd century, around 110 AD, there in Antioch, the church that is being, the followers of Jesus being called as Christians sa lugar na yan, ay doon din tinawag na unang ang mga alagad na Catholic Church, ang simbahan na Catholic Church. Sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch sa mga taga-Smyrnians, na sinasabi niya na kung saan ang mga obispo ay naroon din ang Panginoong Kristo at naroon din ang Catholic Church. Ayan. Nasa dokumento yan, doon din. So, try to imagine, on that period of time, try to imagine around mga 58 onward, and then around 110 AD,
tingnan natin, napaka-close ng ng mga taon, ilang taon lang 'yan, mga kapatid. Try to imagine. At walang kasaysayan na may mga naunang Kristiyano diyan na na-overturn ng Catholic Church. Kundi iyon pa rin yung mga Catholic Church na yun yung nag-i-exist ng unang siglo. So, ibig sabihin, ang Catholic Church may authentic na connection sa mga alagad. But the rest of sect and denomination that are existing today ay wala po silang kaugnayan. Meron dito sa ating grupo, sa ating bayan, sa bansa natin na gumagamit ng pangalan ng Panginoon Kristo, kinunek yung pangalan ng Panginoon Kristo, kumuha ng talata sa Biblia at pinarehistro sa Securities and Exchange Commission para magmukhang may kaugnayan ng Panginoon Kristo sa kanila. Biyat kung saliksikin mo lang totoo yung kasaysayan ay hindi po nila mapapatutuhanan yan. As a matter of fact, ang pagkahalin tulad lang yan is yung mga taong gumagamit ng pangalan ng Panginoon na i-attach sa kanilang grupo is parang walang pagkakaiba sa sa halimbawa sa Jose Rizal University. Diba ang Jose Rizal University or ang GRU ay hindi naman yan pag-aari ni Rizal. Iba ang nagmamayari, maging ang Philippine Airlines. Iba ang nagmamayari, si Lucio Tan. And many other companies or mga establishment dito sa Pilipinas. Maging yung Philippine Arena. Bagamat nakapangalan niyan sa Pilipinas is hindi yan pag-aari ng Pilipinas. Pag-aari ng private corporation. Pag-aari yan ng isang sekta dito sa atin. So, it does not mean na ang pangalan ng sekta mo ay nakapangalan sa Panginoon ay sa Panginoon na kagad. Ipinangalan lang para magbukhang sa Panginoon, para madaling makahikayat ng mga tao. But the truth is, wala talaga silang kaugnayan sa Panginoon. Yan yung katotohanan. Unlike sa Catholic Church na isang fruit na may connection ang Catholic Church sa mga alagad at sa Panginoon sa Kristo because of its unbroken link. That is why sa lahat ng mga sect at denominasyon sa buong mundo or maging dito sa Pilipinas, only the Catholic Church can establish its unbroken link to the apostles. Kasi kung titignan natin from St. Peter up to Pope Francis, meron na po tayong 266 popes. The rest, tignan mo yung nila, yung hierarchy nila, yung line of succession nila. Ilan pa lang sila. Hindi ko lang alam kung yung iba may umabot na halimbawa, yung Anglican, yung Episcopalian, kung ilan na yung mga naging successor na mga nauna sa kanilang pinakaunang leader nila. So, makonclude natin, my dear brothers and sisters, that the Catholic Church has the connection to the apostles and to the Lord Jesus Christ. Unlike any other churches and denomination, they have no any direct connection sa mga apostol o sa ating Panginoon sa Kristo. Shalom.